Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pasensya na kayo, nakatapat tayo sa araw. Dito lang po tayo sa parkingan. Galing po tayo ng grocery store pero habang nag-grocery, pa-browse-browse po ng news. At ito po ang nakita natin mga kababayan, si Sara Duterte. Yung may PTSD mga kababayan, si Pusit, Tokmol, Saltik, Dutae na inyong Vice Presidente ay nagbigay po ng statement na naman niya kasi matunog na mukhang sa Pebrero 2026 ito na naman pong HOR nagbabalak mag-file ng impeachment case laban sa kanya. Kasi nga po yung impeachment case inarchive po ng Senado. Ayaw namang ilabas ni Soto kasi sabi ni Soto aantayin daw po niya yung desisyon sa motion for reconsideration ng House of Representatives sa Supreme Court. O tingnan nyo yan. So nawalan po tayo ng karapatan na madinig kung tama o mali o may katotohanan yung mga article of impeachment labang kay PTSD Sara Tokmol Duterte. Okay? So ngayon, ang statement po dyan ni Sara Duterte, mga kababayan, napakahaba. Ang galing mag-Ingles. Etok. At si Ridon po, si Representative Terry Ridon, meron pong mungkahi sa Supreme Court. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin na natin si PTSD Sara Tokmol Duterte, mga kababayan. Yung statement niya mukhang takot na takot po. Mukhang nagbibigay na naman siya ng maling naratiba, no? Tulad ng sinasabi niya nung kanyang unang impeachment, yan daw po ay political persecution, political maneuvering. Tapos nag-aakusa pa siya na yung mga pumirma daw po doon sa impeachment niya, yung mahigit sa 200 na pumirma po to impeach her, and she was impeached in the House nitong taon na to, ay bayad daw po nung time na speaker pa si Martin Romualdez. Ang laki daw po ng mga budget nila, no, na nakuha kay former speaker Martin Romualdez. O ngayon, itong chismis pa lang, binabalak pa lang, lalo ng mga progressive group, no, mga makabayang black, mga minority black, no, mga oposisyon sa Kongreso. Sabi nila, pag walang mangyari dyan, we will refile. Kasi yun din ang sinabi ng Supreme Court, magre-refile sila. Nung nalaman niya ni Tokmol, sabi niya, naglabas tayo statement in English, itok-itok tayo, itok-itok. Ayun, nagpaka-itok-itok. Anong sinasabi niya? May quote card po, na yun daw pong pagpapile ng impeachment sa kanya, yung mga signatures doon, ay para po sa budget allocation ng bawat pipirmang congressman or congresswoman. Kasama daw po yan sa budget. Yan po ay hindi po para sa katotohanan, kundi sa politika lang, pamumulitika lang laban sa akin. Yan po yung pagkakaintindi ko sa quote card. Kung sa sinasabi niya ulit, ito po ay isang orchestrated bayad. Sinong magbabayad? Si Speaker D? Nasaan ang pruweba? Nasaan ang pruweba na makakakuha ng maraming pondo ang bawat pipirma, sakasakali lang sa kanyang impeachment? Remember, she was already impeached in the House. Ngayon, magpapile na naman kasi gunggong ang Supreme Court na ito at ang Senado dati sa pamumuno ni bulok na Quezong Escudero. Sinasabi ni Sara Duterte, itong mga bayaran na ito, pipirma ito. At tandaan ninyo, nasa kanyang mga kamay ang listahan, ang mga pangalan nung pumirma nung impeachment niya nung una. Kaya pag maging presidente ito, kayo dyan na pumirma, lalong-lalo ka na Sandro Marcos, nako, alanganin ka.
baka ipahanap ka niyan, gagawang ka ng mga kaso-kaso, planting evidences. At baka naman, ipategi ka. Alam mo naman ng mga Duterte, pag natatalo sila, pinapatumba nila ang kalaban nila. Yan po ang sabi nila Las Cañas, ha? Sa kani Matobato, mga kababayan. Pag pikon niyang mga yan, magtago ka na at hahanapin ka nila. Ha? Makikita mo na kaagad yung creator mo. Kaya sabi ni Sara Duterte, itong mga to, mukhang mga pera. Para lang makakuha ng malaking pondo at nanakawin, pipirma sila sa aking impeachment. Patunayan mo. Patunayan mo. Sino ang magbabudget sa mga yan? Anong klase? Unprogram funds na naman. Gagawa na naman ng panibagong entry si Faustino D o di kaya yung Committee Appropriations, para lang mabigyan ng pondo itong mga pipirma sa'yo. Hindi naman makakalusot kila Pampilo Lacson yan. Sabi nga ni Tito Soto, this will be one or maybe the cleanest budget. Paano niya ilulusot? Nag-aakusa na naman mga kababayan, nag-iimplanta na naman ng naratiba itong PTSD ninyong Vice President, the overpriced department, no? The Office of the Vice President, OVP, overpriced. Bakit? Overpriced ang mga pinoprocure, overpriced ang budget, overpriced ang kakayahan, no? Napaka overrated nitong Tokmol na vice presidente ninyo. Overhype pa, mga kababayan. So nag-iimplanta lang siya na in defense na naman, wala pa ngang nangyayari, dumidepensa na. Ano ibig sabihin nun? Di guilty. Di ba, mga kababayan? Di guilty. Haba-haba ng sinasabi mo, ganun din naman pala sasabihin mo. Political maneuvering. Ito ay para saklawan ng aking karapatan tumakbo sa 2028. They try to eliminate me kasi ako ang pinakamalakas na kandidato para sa presidente 2028. It remains to be seen. Masyado kang advance mag-isip. Patunayan mo na hindi ka kurakot, hindi ka magnanakaw, ituloy ang impeachment, di ba, Tito Soto? Ngayon, punta naman tayo kay Terry Ridon. Si Terry Ridon, meron pong mungkahi sa Supreme Court. Ito namang Supreme Court, sobrang tamad, mga kababayan. Napakabagal kumilos, kung ano-ano inuuna. Mahalaga po sa taong bayan, ang impeachment case, impeachment trial against the PTSD Vice President. Sabi ni Ridon sa Supreme Court, aksyonan nyo na. Desisyonan nyo na yung motion for reconsideration ng HOR tungkol sa impeachment case ni Sara Duterte. Ang tagal na pong nagbigay ng ng HOR, motion for reconsideration. Hanggang ngayon, tinutulugan po ng Supreme Court kasi alam nila, baka nga matanggal yung kanilang amo na si Sara Duterte, na malaki ang utang na loob ng mga ilan dyan sa mga Duterte kasi itinalaga sila ni Digong bago umalis sa pwesto. Kaya sabi ni Ridon, hindi tayo makapag-move forward. Talo ang sambayan ng Pilipino. Para alam naman namin sa HOR ano ang gagawin namin. If we will refile or not. Diba? Kailangan tapusin na to. Desisyonan na ng Supreme Court. Hoy, Gismundo, gising-gising naman. Nakakaya naman Paano natin mai-impeach o paano natin papailan ng impeachment itong mga impeachable officers if the Supreme Court has still a decision to make regarding the motion for reconsideration ng HOR? Pwede ba, HOR? Madaliin nyo na ito kung ano-ano pang inaano-ano nyo dyan Ito, para sa taong bayan. Magtrabaho kayo para sa taong bayan, hindi para sa iisang pamilya lang o sa ilang grupo lang. Kaya ako po, tama ako dito Matagal ko nang sinasabi yan No? Hindi lang si Ridon. Swerte lang ni Ridon kasi representante siya. Ako, wala. Matagal ko nang sinasabi, aksyonan nyo na yan. Nag-aantay ang taong bayan. Kaya tuloy kayo nababatikos ng taong bayan na napakabagal ninyo. Na kayo ay mga tauhan ni Duterte. May utang na loob kayo kaya pinatatagal nyo yan. Nagtatanong lang Supreme Court, Justice, Chief Justice Gusmundo. Pwede ba? Tagal-tagal na niyang MR na yan. Kung invalid, di invalid, magbigay na kayo ng desisyon.
Diba? Hindi sa pinatatagal nyo pa eh. Masyado kayong pa-excitement eh, no? Nakakaasar naman tong mga to, no? Kaya sabi ni Redon, actionan na. Para makapag-move forward tayo. Para kung sinabing invalid ang constitutional, then we can move forward sa February 6. Kung hindi man, o dapat magtuloy na ang Senado, mag-convene na sa impeachment court, ilabas na yan sa pagkaka-archive. We have to move forward. Eh hindi eh. Binibinbin eh. No? Mga nakakaasar itong mga justices ng Supreme Court eh. Binibinbin ninyo eh. Diba? Pambihira. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.